Sabi ni Ma'am Finay, PRRD's love for our country is unmeasurable. But this person in power right now ignores lower people like us. Wake up na po tayo. Huwag iboto ang i-endorse ni PBBM. Hashtag we deserve better. So ngayon, nandun na tayo sa punto. What do we do? Alam natin itutuloy nila ito. And by hook or by crook, syempre nakakahiya, no? Laki na ng ginastos, bistadong-bistado na yung mga ambisyon ng ilang mga nakaupo dyan, yung hari-harian dyan at ang kanyang mga tinyente, di ba? Ay, ayan, gahaman na gahaman, nakikita ninyo, halos araw-araw panay ang depensa, sip-sip to the max. Tayo, anong gagawin natin? Number one, hindi natin tatanggapin to. So no to PI pa rin ang ating hashtag, kahit yan lang po ang i-post natin once a day. Ang kailangan po ay sabihin natin na tutol tayo sa PI. Ang kailangan po ay dito sa People's Initiative na ito, kailangan pati ang mga taong we come in contact with regularly ay nakakaintindi kung bakit tinututulan natin ito. Kasi anong mangyayari? Kapag kahit ano pang ilagay nilang terms nila, maaari silang bumalik ng bumalik o pamilya lang nila ang forever. Sa ngayon, although ganun na nga ang nangyayari, may laban pa ang hampas lupa. Pero pakitid na ang pagkakataon na ino-offer sa mga ordinaryong mamamayan maging bahagi ng liderato. At lumiliit na rin ang tinatawag nating ang spaces o pagkakataon para makaangat ang buhay natin. Tignan ninyo, sinong yung mayaman? Hindi ba yung mayayaman na? Tignan ninyo, sino yung mga may pagkakataong umangat? Hindi ba yung mga nakaangat na? Ano yung mga pagkakataon natin kung ordinaryong mamamayan, kahit middle class, makakapag-compete ba tayo sa halos monopolyo ng mga retail, ng mga media, ng mga telecoms? Ano po ang chance natin? Paano pa dun sa mga mahihirap na bukod tanging ayuda na lang ang halos binibigay nila? Hindi po yan development at hindi natin silang hinihikayat na makaangat. Hanggang asa na lang sa palimos ng gobyernong ito. Kasi totoo lang, limos yung ayuda na hindi yan tulong, limos yan. Binibigay kasi, ay dukha kayo, o sige. Pero may mapanamantala rin. Bibigyan kita nito, pero yung yung PI, kailangan ko signature mo. O ito, kapalit ng signature mo. Dahil alam nilang kaos, dahil alam nilang mahirap, dahil alam nila kahit paano tatanggapin yung pera na yun, wala na silang itinitirang dignidad sa mga mahihirap. Wala silang tinitirang dignidad sa atin. Kasi ano lang ang binibigay nila sa atin? Illusion of choice. Yung sinasabi nila, may plebisito naman, illusion yan. Illusion of choice. Ang totoo niyan, panalo na sila. Kasi kung aabot sa plebisito, panalo na sila. Dahil illegal nga yan. Kung mapabago nila ang isip ng Supreme Court, panalo na sila. Kung mapabago na mas isulong nila na magkaroon ng plebisito, alam natin panalo na sila. Siyempre, hindi naman nila papabayaan na ang laki na ng ginastos nila. Nagpakapal na sila ng mukha nila na isulong yan. Tapos papabayaan ba nila na matalo sila? By hook or by crook? Gagawin nila, and most likely by crook yan because they are crooks. Sabi ni Michael, di ba gusto rin naman ni FPRD baguhin ang batas? Di ba gusto niya federalismo? Ulitin ko, Michael Ferreira, for your information, kahit ilang beses na po namin ito inulit dito. Nung tumakbo si dating Pangulo, when he was then candidate Duterte, walang sumuporta sa kanya ng mga kongresista o mga senador. Walang tumulong sa kanya, kundi ang ilang mga mayors na kasamahan niya sa League of Mayors. Ngunit ang hiningi nila ay isang pangako
na titignan niya kung maaari kung na pwedeng umpisahan niya ang federalismo. Bakit umpisahan? Ang local government code po ay ang pre-federalist code natin. Ito ay nagbigay ng mas malaking autonomy sa ating mga local government units nang sa gayon, mayroon silang greater discretion to be the leaders and to handle the different issues in their jurisdiction. So, ginawa niyang campaign promise yung federalism. Ngunit, ang pagkakaiba sa administrasyon na ito, nung siya na po ay nakaupo, ginawan muna niya ng komisyon. At ang komisyon na ito ay inatasan pag-aralan ang mga pagbabago sa saligang batas. Nang lumabas ang kanilang resolusyon, maliwanag na ang federalismo ay hindi po magagawa. Sa ngayon, dahil malaki ang peligrong maihahatid niya. Halimbawa, rumaragsa pa ang ilang mga insurgency movements at may nag-emerge pa even as they were doing that, as they were speaking, as they were doing, as the commission was studying federalism. Sabi is, one of the biggest problems, ilan ang mga problema? Number one, warlordism. Okay? Hindi pa po napupuksa yan, hindi pa po naninegate o natatanggal ang warlordism. Pangalawa, yung insurgencies po, ang kailangan lang nilang gawin ay targetin yung mga weak states at magkakaroon sila ng secession at saka separate state. Yun lang ang kailangan. They just have to concentrate on that single weak state. Bukod pa doon, they knew na may mga impoverished areas and some regions will be a lot weaker than the other regions. At dahil weak yung ibang states, maaabala ngayon ang national government doon sa pag-prop up ng mga states na yon. And so, even Congress didn't like the findings of the commission, kung kaya't hindi yan itinuloy. And vocal po si dating Pangulong Duterte sa pag-i-explain kung bakit hindi yan natuloy. Yung pagsusulong ninyo, yung pagsugod ninyo dito sa aming comment section, clearly indicates na hindi po kayo nakinig doon sa findings after that. Masyado po kayong close-minded about sa pagsulong ng federalismo na hindi ninyo pinakinggan yung mga pag-aaral. Kung kaya't ngayon, kailangan pa namin i-explain and re-explain everything. Hindi po siya posible, and it is time to accept that fact. Even the former president, during his term, made it very clear, hindi po kakayanin because that would be the dismemberment of the republic. Okay? I hope you understand that now. Ilang beses na po namin inulit-ulit yan dito. Sabi ni Moises, lahat naman ng nagiging presidente dito sa Pilipinas may kumukontra, nakasanayan na ng mga Pilipino. Mayroon nga, totoo naman, kasi bahagi yan sa ating karapatan. May karapatan tayo at kailangan bilang mga mabuting mamamayan, kailangan nating kumontra kapag nagkakamali ang liderato. Kung hindi, edi kasama tayo dun sa pagkakamali na yon. Pagka tumuloy-tuloy at irreparable yung pagkakamali na yon, tayo po ang may kasalanan dahil hinayaan natin. Pero ano yung pagkakaiba ng administrasyon na ito? Sila gusto nilang baguhin ang saligang batas out and out for ambition. At buti sana kung ambisyon ni Presidente Marcos, mukhang hindi. Mukhang hindi siya ang pasimuno. At least base dun sa mga naririnig natin dito. Sabi ni Tatay Strauss, 86 Marcos versus middle class. Oligarchs, church media, win equals a win. 2000 era versus middle class and oligarchs and MSM win EDSA 3. No sir, that wasn't an EDSA 3, that was a coup. Masa versus government with MSM, talo. 2024-2025, Masa middle class, SOCMED versus government, oligarchs, elites, and MSM. Abangan. Well, let us see. Sabi ni Ma'am Minnie, posible yan kung open ang mga Pilipino about sa mga ganyan. Ayaw nila kasi na matanggal ang Senate. Sino sila? At what do you mean by that? At bakit po nakakatawa? Sabi ni Ordinary People, hindi na pandemic pero mas mahirap ang buhay ngayon kaysa pandemic, kawawa naman ng mga Pilipino.
Sabi ni Don't Be an Obedient, na enjoy ko yung talakay ni Madam lalo na kapag medyo may gigil na naaalala ko si Senator Miriam. Ay. Sabi ni Realme, parang teleserye ang pagsulong ng Chacha. Nakaka-excite ang resulta. Halang ang kaluluwa ng admin na maipasa ito para maisakatuparan ang kanilang kagustuhan. Maipasaman o hindi, talagang gulo ito. So, naaalala ninyo yung insurgency na bunga ng first Marcos administration? Feeling ko, matapos nga natin ang NPA, baka magbunga na naman ng ibang mga insurgencies, gawa nga ng bagong administrasyon, na tila hindi naman nakikinig sa taong bayan. Sabi ni Maria Leda Fuentes, it is true that BBM is the president, but only as chief of state, I guess head of state. But he is not the chief of government. I believe the real head of government is that woman in tandem with the one who is so overly eager to pursue people. Sabi ni Salvi Suarez, dapat siguro isama na sa pagtuturo sa senior high school ang pagtuturo sa federalism at parliamentary system. Bakit po? Ano yung point? Para so you can help preside over the dismemberment of the republic? Lahat po ng forms of government actually dapat inaaral, bahagi ng pag-aaral ng gobyerno. Pero, sir, seriously, ang konti na nga lang na nilalaan na oras para sa ibang mga mahahalagang subjects. Dahil ang kulang na kulang sa classroom, minsan 3 shifts po, tapos gusto nyo pang dagdagan ng mga ganyan. Sir, sorry po, mahalaga yung science, math, at saka history. Unahin po muna yan. Unahin po natin ang pagmamahal sa bayan, at paano mo mamahalin ng bayan kung hindi mo to kilala. Sorry po, hindi talaga ako sang-ayon dyan. Math, science, history, and Philippine culture. Languages, mas mahalaga po yun. Sa ngayon, hindi pa nga tayo umaabot dun sa standard na makakapag-compete ang ating mga mag-aaral sa ibang mga estudyante sa ibang bansa. Tapos may ganyan pa. Iba po kasi masyado yung iniisip ninyo. Hindi ko alam kung bakit nakakapit kayo dun sa ideya na yun. Federalism and parliamentary should be solutions. But unless you can tell me what the problem is, then you're inventing. You're just saying, gawin natin ito because we've tried everybody else. That's not scientific, sir. It has to be in response to something. Hindi yung, you're just tired of this government and you think that by changing it into something new, it will solve all your problems. That's not gonna happen. You have to target specific problems for a specific solution. And please, huwag nyo naman pag-eksperimentohan ng bayan. Sabi ni Keep Going King, sagot lang naman ng mga yan palagi. Ganun talaga, panapanahon lang yan at panahon nila ngayon. At tatanggapin natin yung ganun. Sabi ni Michael Ferreira, that's how PRD won, taking a chance on something new. Actually, no. What was new was that he actually made things work. What was new was that he actually tried to comply with his campaign promises. That was new. What was new was that he stuck to his policies and he did not try to benefit from them. That was new. Pero yung babaguhin mo yung curriculum, no. Hindi yan scientific, sir. I'm sorry. It's just not scientific. You're not identifying the problem. What's the problem? You think that, sige, why not loyalty? Diba? Why not a monarchy? You're just looking for something new other than this one. When actually the hard work is trying to make this work and making sure that it is the people who are ready for any kind of governance. We haven't even complied with our requirements yet of setting a better standard for education. You know, if your people are barely educated, it doesn't really matter what form of government you have. And what you're proposing is a very expensive experiment where you don't even have a hypothesis that is supported by research. Wala eh. Sorry. Sabi ni Lucas Leprechaun, dapat tutukan ang kinder to grade 3, karamihan ng nasa public school, kawawa sila. Totoo yan, ang dami kasing tumitigil at grade 2, grade 3, ganun, tama po kayo.
Sabi ni Tej, tsaka bakit fixated tayo sa pag-change ng form or composition of government? If di naman katiwa-tiwala nakaupo, wala din. Oo, paano mo makokontrol? Aber nga, di ba? Ang punto nga dito is yung mga taong nakaupo gusto nila forever sila. So babaguhin nila talaga. At ang masama niyan, they're making it look like they're giving you what you want when actually we are giving them what they want. Sabi ni Edward, dapat ang pananaw natin ay panahon natin lagi kasi bansa natin ito. Hindi dapat hinahayaan natin sa kanila lang ang panahon na ito. Totoo yan. Sabi ni Realme, naaalala ko attorney sa araling panlipunan na subject namin, na-discuss ng teacher namin ang tungkol sa Chacha, BARM, Federalism, Parliament, grade 7 ako noon, kasagsagan ng Zamboanga Siege. Ouch! Bakit? May nag-all caps pa ba? Wala na naman ako nakitang all caps. Sabi ni Giovanni, pabago-bago ng policy at direction. Sino po? O ayun, meron naman pala sa AP. So ano ngayon? Nakatulong ba? Ganito pa rin tayo. Sabi ni Saldi Suarez, agree po. Sabi ni Roy, speaking of insurgency, liable po ba if magkaroon ng comic book about the growing dissent of the people against the government? Thank you. I want to do my part din sana sa lane ko. Well, as long as hindi kayo naghihikayat na ano ba yung mga incitings? Terrorism, rebellion, war, sedition. So, wag po ganun. So, pwede niyong sabihin na ito po ang sitwasyon na nakikita ng taong bayan ngayon. Sabi ni Sixth Sense, sabi ng airpot ko, baka daw magbabago, pero pati airpot ko dismayado na rin kay Bongbong. Sabi ni Manuel Cartagena, kawawa mga OFWs, kulang na kulang ang padala dahil sa sobrang mahal ng mga basic needs. Sabi ni Giovanni, sa amin ma'am, nagpapirma okay. Sa amin, ma'am, sabi ni Giovanni, nagkapirmahan din, pero kiber mga tao kasi iniisip nila problema ng nasa taas ang PI. Ay, handa. Paano yun? Di ba? Problema actually natin lahat ang PI eh. Problema natin lahat yung form of government. Pero alam nyo, sa totoo lang, yun ang iniisip ng mga taong nasa taas. Kaya nilang isulong kahit anong gusto nila because unang-una yung mga taong pinakadukha will only care about the ayuda. On the other hand, ang liit ng middle class, kung middle class ang tututol. Ang oligarko naman, kahit naman sinong nakaupo, ibabribe lang nila eh. At anong sabi ni Pangulong Duterte? Incumbent kayo, nakaupo kayo. Tanga ka na kung wala kang kung hindi mo maipasa yung gusto mo. Kung hindi mo makuha ang gusto mo. So, ano yung ibig sabihin ng sinabi ni Pangulong yan? Whatever na isulong nila, by hook or by crook, ipapasa nila yan. Sabi ni Giovanni, sabi ng kapitan ma'am, wala silang magagawa. Ang importante may nakukuha silang onti galing sa congressman. Ayan. Hanggang ganyan na lang talaga tayo. Kalungkot, oo. Sabi ni Ma'am Evelyn, paubos na yung hot sikwate nila. At tuloy-tuloy pa rin kami. Sabi ni Ma'am Fina, PRRD's love for our country is unmeasurable. But this person in power right now ignores lower people like us. Wake up na po tayo. Huwag iboto ang i-endorse ni PBBM. Hashtag we deserve better. So ngayon, nandun na tayo sa punto, what do we do? Alam natin itutuloy nila ito. And by hook or by crook, syempre nakakahiya, no? Laki na ng ginastos, bistadong-bistado na yung mga ambisyon ng ilang mga nakaupo dyan, yung hari-harian dyan at ang kanyang mga tinyente, di ba? Ay, ayan, gahaman na gahaman, nakikita ninyo, halos araw-araw panay ang depensa, sip-sip to the max. Tayo, anong gagawin natin? Number one, hindi natin tatanggapin to. So no to PI pa rin ang ating hashtag,
kahit yan lang po ang i-post natin once a day, huwag naman everyday, no? What I mean is wag naman yun lang yung ipopost nyo tapos wala na kayong ibang ipopost. Maki-question kayo, baka kayo maparusahan ng Meta. So, ang kailangan po ay sabihin natin na tutol tayo sa PI. Ang kailangan po ay dito sa People's Initiative na ito, kailangan pati ang mga taong we come in contact with regularly ay nakakaintindi kung bakit tinututulan natin ito. Kasi anong mangyayari? Kapag kahit ano pang ilagay nilang terms nila, maaari silang bumalik ng bumalik o pamilya lang nila ang forever. Sa ngayon, although ganun na nga ang nangyayari, may laban pa ang hampas lupa. Pero pakitid na ang pagkakataon na ino-offer sa mga ordinaryong mamamayan maging bahagi ng liderato. At lumiliit na rin ang tinatawag nating ang spaces o pagkakataon para makaangat ang buhay natin. Tignan ninyo, sinong yung mayaman? Hindi ba yung mayayaman na? Tignan ninyo, sino yung mga may pagkakataong umangat? Hindi ba yung mga nakaangat na? Tignan ninyo, ano bang chance ng mga public school tulad ko, public school UP, para sorry, that's just a joke. Ano yung mga pagkakataon natin kung ordinaryong mamamayan, kahit middle class, makakapag-compete ba tayo sa halos monopolyo ng mga retail, ng mga media, ng mga telecoms, yung mga yan. Uy, thank you kay Lucian. Ano po ang chance natin? Paano pa dun sa mga mahihirap na bukod tanging ayuda na lang ang halos binibigay nila? Hindi po yan development at hindi natin silang hinihikayat na makaangat hanggang asa na lang sa palimos ng gobyernong ito. Kasi totoo lang, limos yung ayuda na yun, hindi yan tulong, limos yan. Binibigay kasi, ay dukha kayo, o sige. Pero may mapanamantala rin. Bibigyan kita nito pero yung yung PI, kailangan ko signature mo. O ito, kapalit ng signature mo. Dahil alam nilang kaos. Dahil alam nilang mahirap. Dahil alam nila kahit paano tatanggapin yung pera na yun, wala na silang itinitirang dignidad sa mga mahihirap. Wala silang tinitirang dignidad sa atin. Kasi ano lang ang binibigay nila sa atin? Illusion of choice. Yung sinasabi nila, may plebisito naman, illusion yan. Illusion of choice. Ang totoo niyan, panalo na sila. Kasi kung aabot sa plebisito, panalo na sila. Dahil illegal nga yan. Kung mapabago nila ang isip ng Supreme Court, panalo na sila. Kung mapabago na mas isulong nila na magkaroon ng plebisito, alam natin panalo na sila. Siyempre, hindi naman nila papabayaan na ang laki na ng ginastos nila. Nagpakapal na sila ng mukha nila na isulong yan. Tapos papabayaan ba nila na matalo sila? By hook or by crook? Gagawin nila, and most likely by crook yan because they are crooks. Diba? Sabi ni Ma'am John, idaan sa ayuda mga tao, kawawa may pang-ayuda pero ang bigas at bilihin ang taas, walang nagagawa. Totoo. Or walang ginagawa kasi manggakaksabot yung mga yan. Sabi ni Ma'am Juliet, good evening. Sabi ni Georgina, nakakaawa na lang yung mga nasa ibaba na walang kaalaman sa nangyayari kaya sila ang puntirya ng mga swapang na nakaupo. Alam nila, sa konting barya, kaya na nilang paikutin. Sabi ni Ordinary People, grabe attorney, paano na yun? Yung mas mahirap pa sa mahirap. Yun sabi ni Ma'am Sofia, COVID pa ba? Lockdown pa ba? Ayuda forever. Totoo. Di nga ayuda ay limus. Sabi ni Mamube, 5, yan ba ang bagong Pilipinas? Mahalang bigas? In fact, nung tinanong ng ating Pangulo, hindi niya ma-explain. Alam niyo na hindi siya prepared na sumagot nung pag gumagano siya. Nag-iisip kasi siya. Sabi ni G. Singson, tinataas nila presyo ng bigas para umasa na lang ang mga tao sa ayudas. Tumpak, ang galing niyo.
They won't do anything about ayuda for two reasons. Number one, kung mahal ang bigas, tatanggap tayo ng ayuda. Number two, happy yung mga middlemen na mga kaibigan nila. Siyempre, mga campaign contributors yung mga yan. Sabi ni Baike, yung naiya nga, di maayos yung bansa pa kaya buweset. Gobyerno. Ito, gusto kong tanungin. Last topic bago tayo magsara. Kanina pa po, puro nag-i-insist na i-discuss yung naiya. Sabi, paano yung naiya na may surot? Sabi ni stylist. Bakit po problema? Magbabago nga ang magte-take over niyan. Kaya nga may surot, may daga or whatever yan dahil sa pamamalakad ng gobyerno. Hindi ba? Dahil sa pamamalakad ng liderato na ito. Naging issue ba ang ganyan nung panahon ni Sec Tugade? Tandaan niyo lang, meron bang daga, ipis o surot nung panahon ni Sec Tugade? May narinig ba tayo? Sa ngayon nga, di ba? Nagbalik yung mga laglag bala, nagbalik yung nagdi-disappear yung pera dun sa x-ray, bumalik yan. O paano? Ito, sabi ni Tony Amor, NFA sold rice at 25 per kilo to traders. Anak ng, paano nakuha ng NFA yan? Di binili din ng NFA. Anong ginamit ng NFA? Pera ng bayan para ibenta sa traders? Wow! Diyan tayo magalit. Hindi lang yun, sir. Sabi ni Sams 2000, yung National Power Corporation, pero tama naman din po yan, binenta sa private corporation noon, kaya mataas singil ng power ngayon. Ay hindi lang po yan. Sa ngayon kasi, inutos ng ating Pangulo na i-explore na ng Department of Energy ang renewables. Umpisang-umpisa pa lang, hinikayat na ni Secretary Popolotilla na ang Kongreso ay gumawa ng legal framework para doon. Hanggang ngayon, wala pa rin po. Bukod pa dyan, mayroon kasi dyan na isa sa mga malalaking power producers na ayaw tumigil. Ang sinasabi is, bago ang lahat, kailangan full capacity ang ginagamit sa mga diesel-powered turbines. In short, hindi dapat lumakad yung mga solar at ibang renewables until talagang fully contracted out na ang kanilang mga power plants. Hindi rin maisulong-sulong o makapag-import tayo ng coal, gawa nga po na may nag-chuchuwariwap na ganon. Sabi ni Ma'am Lisa, overflow yung mga insekto or rats from the HOR. Ang dami kasi nila, kaya umapaw na sa naiya. Oy. Sabi ni Ma'am Belia, sa madaling salita, demonyo sila. Ay naku ma'am, meron bang mas malala sa demonyo? Tingin ko nandun na kailangan na natin gumawa ng panibagong kategorya. Sabi ni Tetet, dapat ang baguhin nila na batas dyan sa Pilipinas ay yung no age limit ang workers dyan. Tulad dito, hanggat kaya ng tao mag-work, pwedeng mag-work at saka refundable ang transportation. Dapat nga, alam nyo sa ibang bansa ang transportation libre na. Inggit na inggit ako! Yung public transportation may mga train na libre na. Matagal pa po bago tayo makahabol. Kasi hindi naman gumagawa ng ng mga pondo ang ating magagaling na mambabatas eh. Puro ayuda. Sabi ni Amboy Rolls, ako po attorney nag-renew ako kanina ng driver's license. Harap-harapan ng mga fixers, bayaran sa loob pa talaga. Paano po yan? Return of the comeback ha? Return ng criminality, return ng corruption, return ng harap-harapan, ninanakawan na tayo. Sabi ni Wedelin, o nga po tama kayo, ang mga program ng government natin na po-politicize. Ay.
Sabi ni Ken Baksha, ang talino, grabe. Sa corruption, di naman po comeback, nag-renew lang po ng season. Grabe, sakit, pero super funny. Thank you. Thank you, napatawa mo ako. Ang galing. Oh my gosh. Sabi ni Tej the Gamer, binili ng NFA ng 23. Pinamil, dry, etc. Tapos binenta balik at 25 pesos. In short, NFA ang gumastos at ang trader ang kumita. Padalan mo nga ako ng link dun sa PM ng personal account ko. Basahin ko yan. Sabi ni at Keep Going King, they create circus na aliw naman ang masa. An arena for these politicians grandstanding. Sabi ni Stylist Macario, may hope pa ba ang Pilipinas? Ma'am, buhay pa tayo, may hope pa yan. So, marami pa tayong nakakaintindi at nakikilala natin yung ginagawa ng gobyerno natin sa atin. May hope, buhay pa yung mga Duterte. May hope, buhay pa yung diwa na yun na kaya pala natin maghalal ng tao na tunay na magbibigay ng serbisyo. Thank you kay Vince sa pinadala mong Rose Beams massage. Thank you po. Sabi ni Daryl, hi, I'm losing hope po to be honest. Tama ata si Sas, walang pakialam ang Pilipino. Then we will have to create that pakialam, di ba? That's our job. Ordinaryong mamamayan tayo para may kapasidad tayo na ipaabot ito sa ibang mga mamamayan. Para sa atin na ang only tool ay social media. Gamitin natin ang social media. Nakikita niyo na po ba kung bakit natanggal ako sa mainstream? Kung bakit natanggal ako sa trad media? Kasi baka dumami yung mga taong maliliwanagan sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Sa ating bayan. They're trying to stop us from telling these stories. From illuminating the problem. So, then we must all do our part. Kahit na kunwari sa mga family reunions, kung kaya natin kahit mismong circle lang ng ating pamilya ay maliwanagan sa nangyayari, malaking bagay na po yan. Marami ang pupunta sa presinto para bumoto. Dito sa plebisito, and so on. Sabi ni Daryl, I'm talking to my friends pero parang ayaw nila pag-usapan. Huwag mag-alala, hindi yan nasasayang. Dadating ang araw, makikita din nila. Dahil iba rin po yung iniintay nilang ebidensya niyan. And totoo naman po, marami sa mga Pilipino na ayaw nilang pag-usapan ang liderato. Kasi para sa kanila, pang sarili na lang natin iangat natin, wag na tayong makialam, wag na tayong makibaka. Wala po tayong masyadong magagawa dyan kung di sabihin sa kanila, one of these days, kayo po ang ma-oppress. At paano namin kayo tutulungan kung hindi kayo nakikinig ngayon? Sabi ni Roy Ross, bumalik din po ang heinous crimes. Feeling ko di na lang nila sinasabi na addict yung mga gumawa. Aray. Sabi ni Ferdy, hindi daw pwede magtagal sa NFA warehouse yung bigas kaya binigay sa traders. Di ba may Kadiwa stores naman? Opo. At mauubos yan kung ibebenta at 25 pesos per kilo. Diyos ko, wala pang isang araw, ubos yan. Sabi ni Ma'am John, labanan natin with the truth. Labanan natin gamit ang katotohanan. Kasi president ngayon puro travel all around the world. Totoo yan. Sabi ni Tony Amor, in 1986 walang social media pero napuno ang ng tao the second day. Let's not think of what we cannot do. Let's think of what we can do. Totoo yan. Yan. We must spread the message that there is hope if we are aware of the problem. Kailangan natin ma-move ang hearts and minds, di ba? And the bodies will follow. The votes will follow. We must convince them. And even if they don't seem to be hearing, they will be hearing that. Maririnig nila tayo. Posibleng delayed yung reaction nila, pero maririnig at maririnig tayo. May pagkakataon tayo, hinahamon po tayo ng tadhana. Hinahaman po tayo ng na may pagkakataon na tayo naman po ay tumindig para sa bayan natin. May pagkakataon na po na masuklian man lang natin yung mga bayaning nauna sa atin.
Sila po ay nagpapanalo ng ating kalayaan. Tayo naman po ang magpapanalo to maintain it. Sabi ni Ma'am Bicolanong makulit, sana po maulanan ka po para mas dumami. Nakakatulad yung may puso para sa mga mahihirap. Opo, hindi naman po. Pero sana dumami yung mga taong pwedeng mag-convince. Paano po tayo dadami? Dadami tayo if we just convince one or two people who can convince one or two people. Ganun po ang ginawa ng mga katipunero. Sabi ni Seiya, Michael, hinahamon tayo ni Tamba, kaya gumising na tayo. Alam nyo, wag rin po natin kakalimutan yung power ng pagdarasal para dun sa mga nagdadasal pa. Ayoko naman pong ma-offend yung mga hindi po naniniwala. Gayon pa man, sa lahat po na nagdadasal, wag po natin kalimutan na may power din po ang prayers natin. Kahit ano po ang paniniwala ninyo, kahit ano sinasabi ko sa inyo, kailangan din po tayong manalangin, kailangan din po tayong huwag manahimik. Kung like and share lang po ang magagawa, like and share na po tayo. Kung subscribe, mas maigi po kasi lalabas sa news feeds ninyo at lalabas din po sa news feeds ng mga kaibigan ninyo. Like, share, follow, subscribe. Kung yan lang po ang kaya nating gawin, pwede nating gawin yan araw-araw. Kung kaya natin mag-comment kahit anong post na yan, basta sang-ayon dito sa pinapanigan natin, mag-comment po tayo. Ano na naman, kung mag-hashtag Duterte pa rin, or hashtag we deserve better, or hashtag hindi mo pera yan, or hashtag no to PI, dun sa mga sa mga comment sections ng mga pahayagan. Kahit i-delete nila yan after a few minutes, may makakakita yan, pagtiyagaan lang po natin. Alam niyo kung bakit? May crawler sila. Lahat ng mga, itong mga sinatamba, itong mga tenyente niya, ang kanyang mga alipores at suwariwap, lahat ng mga yan nagmo-monitor ng social media at kung hashtags lang po ang kaya nating i-post natin yan. Kaya po natin para marinig din nila, para alam nila na kailangan nilang maglabas talaga ng seryosong puwersa bago nila tayo makumbinsi dun sa panig nila. Hindi rin natin makakalimutan yung pinakita na nila. Hindi natin makakalimutan yung ginawa nila kay VP Inday, yung ginawa nila kay Kong Pulong. Hindi natin kakalimutan yung mga pagbabakbak nila, yung mga sinasabi nila, yung mga inventong kwento na yan. Yung mga, 51 billion si Kong Pulong, wala namang adverse na opinion ng COA. Wala pa siyang ebidensya, nang-aakusa. Pagkatapos siya ng maraming mga kaso at nagbenta ng mga face mask, Diyos ko po, naghihirap ang taong bayan. Alam niyo magkano? Nagbenta ang isang nakaupong kongresista ng face mask sa gobyerno natin, kasagsagan ng COVID. Yung mga 15 pesos na face mask, binenta ng 85 pesos sa gobyerno. Puisit. Thank you kay Stan sa pagpapadala ng gift. Nako. Sabi ni Grace, most of the Ensaymada vloggers nag-join ako with the hashtag BBM resign. Na-block ako. Maganda po yun. Asarin na rin lang natin. Asara na ba? O di sige. Kung yun lang po ay kinaaasara nila, then go. By all means. Go. Kung pwede yung mga ganon, why not? Kung ilalagay lang natin sa mga walls natin, why not? Every little bit counts. Yung akala ninyo maliit na bagay yan, hindi po. Monitor po nila yan at kung maraming nakalagay na ganyan, baka sakaling magdalawang isip ang mga yan. At kung hindi man, maraming makakakita at ayan, tail ng aking cat. Hello. At kung sakasakali man, baka may ibang taong makakita at sabihin, teka, tama yun. Tama yun, sobra na. Hindi na po maganda ang mga pangyayari. Baka may ma-convince. Baka may magtanong, ano ba tong hashtag? At i-click niya yan, makita niya yung mga posts tungkol dyan. Baka makita niya yung mga sinabi ni Sas, yung mga sinabi natin, yung mga lumilitaw na mga katiwalian nila. Comment kung comment said, he's so cute, kitties, but hey, baby cat, you wanna show your face? Not your butt. Come here, baby. Come here. Okay. Ayan na po. Shy siya eh.
Sorry po, nakita po yung buntot ng pusa. So ayan na, pinakita ko na siya. Sabi ni stylist, wala po ba kayong planong tumakbo sa politics just in case? Alam niyo ma'am, kung mura lang talaga, alam mo kung 50,000 lang yung mga ganyan, bukas na bukas tatakbo ako kasi nakakahiya naman na salita ako ng salita pero I can't put my money where my mouth is. I can't walk the talk. Eh ang problema, bilyonaryo lang po ang mga nakakatakbo ngayon. So, pero ulitin ko, kung utusan ako ni Presidente Digong, yung former president, hindi ako makakahindi. But I'm sure he won't do that. Okay? Kasi alam ko na marami nang naghumingi ng endorsement niya. So, sabi ni Indonesian Express, mas natatakot na ako sa 2025 national budget. Opo, totoo yan. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. So, yun, maraming salamat at binigyan niyo na naman po ako ng pagkakataon na mabad trip kayo. sa ating sa pamahalaan natin. Naku, pasensya na po. Sana bukas meron ako kahit paanong good news. Pero sa ngayon, ito po ang kailangan nating bantayan. Itutuloy po ni Tambak yan. Itutuloy po ng kanyang mga tiniente yan. At ano lang ang makakapigil sa kanila kung sa tingin nila malaki ang tutol. Kaya ngayon pa lang, tutulan na po natin. No to PI pa rin tayo. No to Pinsan's Initiative. People's Initiative. No to abolishing the Senate. No po muna kasi hindi tayo #wala akong tiwala sa inyo. Nakakaloka di ba? And in the meantime, naghihirap ang taong bayan, 500 billion ayuda na ginagamit sa pagbabago ng saligang batas para ituloy-tuloy yung kanilang termino, samantalang tumataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, transportation, at walang organisasyon. Mataas din po at patay-sindi ang ating internet. Ang kalidad ng edukasyon, hindi nila pinapayagan na tumaas. Ginigipit nila ang Department of Education. Ano ba? Ito ang daming mga kailangan gawin. Electoral reform, ano pong nangyayari? Nasaan yung yung developmental budget? Nasaan yung pag-angat sa taong bayan? Uunahin talaga nila itong ganitong klaseng charter change. Tapos meron pang hindi pa sila makatotohanan. May mga ganyan-ganyan pa. Hala, kunwari, economic provisions. Ano sabi ni dating Pangulo? Once nakaupo na yung Constituent Assembly, aarangkadahin na nila yan, rarapsatin na nila yan. Tapos araw-araw may nananalo sa sweepstakes, sa loto. Harap-harapan na yung pangloloko, panggigipit. Mahalang pagkain, mahalang tubig, paano tayo mabubuhay? Kailangan araw-araw na lang kayod tayo ng kayod, samantalang sila pasarap. At anong inaatupag nila? Patuloy-tuloy sila magiging leaders natin? Anong gagawin nila sa atin? Ibibisi nila tayo. Kaya para sa kanila, ikinatutuwa nila na mataas ang presyo ng lahat. Kasi wala tayong ibang gagawin kundi kumayod ng kumayod, makakain lang. Makabayad lang ng tubig at kuryente. Yan po ang ginagawa nila sa atin. Mataas ang criminality? Yes, of course. Para takot tayo. Samantalang ang totoo niyan. Kaya maraming kriminal dyan sa labas kasi gumagaya lang sa kanila. No to PI. PI nila. Yan po. #no to PI, PI nila. Ay nako. #PI nila. So, maraming salamat at muli, yun sabi ni Ma'am John, tambalos-los, namimigay ayuda, need my camera. Oo nga Maraming salamat po and kita-kits tayo uli bukas para sabay-sabay na naman tayong bad trip. Sorry, pero maghahanap talaga ako ng good news natin. Malamang sa private sector manggagaling ang good news pero gayon pa man. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikibaka sa bayan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa bayan. Maraming salamat at pinagbibigyan niyo ako araw-araw. Thank you very much. Sabi ni user, tinatakot daw ni Lisa ang AFP kung makitang di loyal ginagawang floating ang posisyon. Well, may hangganan ng lahat. Maraming salamat. See you all tomorrow. Good night.